Welcome sa lahat ng nanonood na dumalo sa aking batang kapatid na engagement party. Happy engagement. Inimbita ko talaga ang netizens para maging saksi sa aming kaligayahan. Sana ang lahat ay makihati sa saya ng okasyong ito. Pakihawakan muna ito. Halik na. 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 Sandali. Wow, anong nangyayari? Batang kapatid, bakit mo hinahalikan ang fiancé ko? Mga netizen, sa totoo lang, ang gustong pakasalan ni Kuya Ruiz ay ako talaga simula pa nung una. Anong pinagsasabi mo? Si G. Sinan ang tunay mong fiancé. Tama ang sinabi ni Meng Fei. Ngayong araw, ang pakakasalan ko ay hinding-hindi ikaw. Ano? Masyado kang subsob sa pag-aaral ng formula ng cosmetics mo, ni hindi mo man lang ako magawang hagkan. Bukod sa boring ka nakasama, masyado ka pang makaluma, walang-wala ka sa galing ni Meng Fei. Ngayon, sabihin mo sa akin, hindi ba dapat lang na magmahal ako ng iba? Tama, ang mahal ni Kuya Ruiz ay ako simula pa noon. Kayong dalawa. Duan Meng Fei, balak mong bawiin ang kasal natin sa harap ng madla. Paano naman ako? Anong magagawa ko? Sa tingin mo ba talaga papakasalan ko ang gaya mong matanda na, mahirap na, at wala pang trabahong talunan? Sinan, masyadong malayo ang edad mo kay Meng Fei, tapos gagamitin mo ang kasunduan nyo ng bata para lang mapakasalan si Fei Fei? Bagay ka ba sa kanya? Kaya naman pala, noon pa man ay may lihim na kayong ugnayan. Ano bang pinagsasabi mo? Ako at si Kuya Ruiz ay itinadhana para sa isa't isa. Kaya pala nagpilit kayo na i-livestream ang engagement na ito kasi noon nyo pa pinlano ito. Ang hiyain kaming dalawa sa harap ng maraming tao. Sige, binabati ko kayo. Isang masamang lalaki para sa masamang babae. Bagay na bagay talaga kayo. Gagawin ko ang lahat para ipakita na hindi ako talunan. Mga netizens, ang totoo ay, matagal na akong may minamahal, nagustuhan ko siya agad nung una pa lang, hindi ko lang nagawang aminin sa kanya. Sana ay saksihan ninyong lahat ito. Payag ka bang magpakasal sa akin? Miss Duan, sigurado ka bang hindi ka lang nadala ng emosyon? Sa halip na manatili sa maling landas, mas mabuting pumili ng isang bagong simula. Mr. G, anong sa tingin mo? Pumayag ka na. 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 Sige. Pumapayag ako. Hindi ko akalain na makikipagtulungan siya. Mula sa araw na ito, mag-asawa na tayo. Pakiusap, alagaan mo ako. Duan Jiruo, G. Sinan, maghanda kayong dalawa. Sisiguraduhin kong magbabayad kayo sa akin. Talaga bang nakipag-engagement ako sa lalaking minsan ko lang nakita? Sa isang tito pa? Wala akong nagawa. Duan Jiruo, nababaliw ka na ba? President G, sa mismong engagement party, bakit ang mapapangasawa nyo ay naging si Duan family na? Pinalitan ko na. Pero hindi ba't ang ipinagkasundo sa inyo ay si Miss Duan Meng Fei? Si Duan Meng Fei ay sakim sa pera at masama ang ugali. Hindi siya ang tipo ko. Handa na ba ang lahat? Handa na po, sir. Kaibigan mo ba siya? Oo, tawagin mo na lang siyang Lin Chen.
Para sa'yo ito. Tingnan mo. Nagustuhan mo ba? Ang kuwintas na ito. Siguradong nagulat si Madam sa ibinigay ni President G na 10 milyong dolyar na kwintas na may mamahaling bato. Mukhang nabigla siya. Kahit wala akong alam tungkol sa alahas, pero ang pinagkaiba ng maganda sa hindi ay kaya kong makita. Ang kuwintas na ito, siguro nasa 10 o 20,000 dolyar man lang ang halaga, di ba? 10 o 20,000 dolyar? Baka pati lalagyan ng kuwintas na ito ay hindi mo kayang bilhin. Gusto mo ba? Opo. Gustong gusto ko po. Hindi ko akalaing sa halagang 10 o 20,000 dolyar ay makakabili na ng ganito kagandang kuwintas. Kapag nagkapera na ako balang araw, bibili rin ako ng relo para sa lalaki at ibibigay ko sa iyo. Sige. President G, ang utang na 3 milyong dolyar, may lalagay ko na po agad sa account nyo. Ang utang na 3 milyong dolyar. Dahan-dahan mo na lang bayaran. May utang siyang 3 milyong dolyar. Mukhang hirap na hirap talaga siya. Tinanggihan pa siya uli ni Duan Mengfei sa kasal. Hay, talagang ang malas ay sadyang lumalapit sa mga kapuspalad. Sige. Pupunta ako riyan pagkalipas ng 30 minuto para pumirma. Siguradong hirap na hirap siya sa mga utang niya. Sige na nga, magtatrabaho ako ng mas marami para mas mabilis naming mabayaran ang mga utang sa labas. O, ito na ang lahat ng naipon ko. Kahit hindi ito marami, ituring mo na itong handog ko para sa kasal natin. Bibigyan mo ako ng pangkasal? Opo. Mula ngayon, ako na ang bahala sa lahat ng gastos sa bahay. At ang mga utang mo, pagsisikapan kong bayaran lahat iyan. Huwag kang mag-alala rito sa bahay. Buhay kita. Bubuhayin mo. Ako? Mali ba ang narinig ko? Ngayon lang may nagsabi na bubuhayin niya ang pinakamayamang tao sa syudad ng Jing, President G. Ang kasal ay pagtutulungan ng 2 tao, ang isa sa bahay at ang isa naman sa labas. Walang dapat ituring na palamunin. Kaya, ibig mong sabihin ikaw sa labas at ako sa bahay? Oo naman. Huwag kang mag-alala, ang binuksan kong makeup studio ay napakalakas kumita. Ang mga utang ay kayang mabayaran sa loob lang ng 1 taon. Kapag wala ka ng pera, huwag kang mahihiyang humingi sa akin. Oo nga pala. Malapit sa opisina ay umuupa ako ng unit na may 2 kwarto. Kung hindi mo mamasamain, maaari kang lumipat para magkasama na tayo. Imposibleng si President G ay iwan ng mansyon at hindi doon titira para lang lumipat sa isang lumang paupahan. Sige, pupunta ako mamaya. Ha? Ay, nako, may nakalimutan akong gamit sa banquet hall. Babalikan ko muna. Mauna na kayo. Sige. Kukunin ko lang ang kotse, sunduin kita mamaya. Sige. President G, talaga bang balak niyo pong lumipat sa bahay na inuupahan ni Miss Duan? Luma na ang subdivision na yon at hindi maganda ang paligid. Ano kaya kung patirahin niyo na lang siya sa mansyon niyo? Ang posisyon niyo bilang president. Huwag magmadali. Kapag dumating ang tamang panahon, tsaka ko nasasabihin sa kanya. Ma, Meng, patawad. Na-traffic kasi si Mama sa daan, kaya nahuli ako. Hindi ba ako huli? Ma, si sister, inagaw niya ang fiancé ko sa harap ng lahat. At kasama pa ang matandang lalaking iyon para hiyain kami ni Ruiz. Talagang sumusobra na siya. Hahanapin ko siya ngayon para maliwanagan. Opo, Huwag kang umiyak. Itutuwid ni Mama ang lahat para sa iyo. Magiging maayos din ang lahat. Ma, nandito na po kayo sa wakas. Suwayin na anak. Ang dangal ng mga Duan family ay pinahiya mo ng lubusan. Lumuhod ka. Ma, dapat may limitasyon ang pagpabor niyo sa iba, di ba? Ano bang ginawa ko para ipahiya ang Duan family? Malinaw na si Duan Mengfei, ang nanunukso kay Shen Ruiz sa mismong engagement party. ako. Bakit kailangan kong lumuhod? Ikaw, anong mga pinagsasabi mong kalokohan? Zero o bakit ganyan ka? Binibintang mo yan kay Meng. Hindi lang siya anak ko, kundi matalik mo rin siyang kaibigan, hindi niya magagawa ang ganyang bagay. Ma, sinabi mo rin na matalik ko siyang kaibigan, pero ako ang tunay mong anak. Pero bakit? Mula noong inampun niyo siya, parang nagbago na kayong lahat? Simula nung bata pa tayo. Kapag may away kami ni Mengfei, lagi na lang kayong pumapanig sa kanya.
Nagdududa na tuloy ako kung sino ba talaga sa amin ang tunay niyo na anak. Dahil nagtanong ka na, sasabihin ko na sa iyo ang katotohanan. Talagang hindi ka tunay na anak. Inampun ka lang namin, Ano ka mo? nawala ang anak ko noon, at dahil medyo kamukha mo ang anak ko, kaya inampun kita. Kalaunan noong nasa elementarya ka na, naging kaibigan mo si Mengmeng at madalas mo siyang dinadala sa bahay para kumain. Kami ng papa niya ay pamilyar sa kanya, kaya lihim kaming nagpa-DNA. Doon lang namin nalaman na si Mengmeng ay ang nawawala naming anak. Ngayon alam mo na kung bakit nagpresenta si Papa at Mama na ampunin ako, di ba? Nakakatawa at ang tanga mo talaga. Kasi naniwala ka agad sa kanila. Kaya pala. Hindi pala niyo ako tunay na anak. Kaya simula noon, ang nasusuot ko lang ay mga lumang damit ni Mengfei at gamit ang mga tinapon na niyang school supplies. Kahit noong nakapasa ako sa Perfume Academy, pinilit niyo ako na ibigay ang slot ko para sa kanya. At kahit ang pera mula sa trabaho ko sa nagdaang mga taon, napunta lang sa pambili niya ng makeup. Pinalaki ka namin. Higit pa sa sapat ang ginawa namin, napakawalang utang na loob mong bata. At ngayon, nakuha mo pang maging trader para agawin ang fiancé ni Mengfei? Tama. Mama, pinahiya niya ako sa harap ng maraming tao. Kailangang parusahan niyo siya para sa akin. Kaya naman pala, ang pangloloko ng fiancé ko sa akin at ang pag-agaw ng kapatid ko sa lalaki ko at ang hindi pagmamahal ng mga magulang ko ay lahat puro kasinungalingan lang. Duan Jiruo, dahil ayaw mong matuto sa mabuting paraan, gagamit ako ng disiplina sa pamilya para turuan ka ng leksyon. Talagang ako pa ang traidor at ako pa itong walang utang na loob. Dahil diyan, simula sa araw na ito, tapos na ang ugnayan ko sa Duan family. Magpakailanman, Ikaw, Parang hindi ka na makapaghintay na putulin ang ugnayan sa atin. Duan Jiruo, isipin mong mabuti ito. Kapag iniwan mo ang Duan family at sumama doon sa matanda at mahirap na G-Sinan, baka kahit itong bulok na apartment ay hindi mo na matustusan. kahit gaano pa kalala si G-Sinan, di hamak na mas mabuti siya kaysa sa manloloko mong si Shen Ruiza ng 1,000 beses. Ikaw, walang hiya ka? Sige, dahil gusto mo nang makipaghiwalay, ibalik mo lahat ng galing sa Duan family na ibinigay sa'yo. Ibalik mo lahat. Sige po. Tamang-tama, dala ko sa bag ang mga bank records ko nitong mga nakaraang taon. Bawat kusing na mayroon ako, ay pinagpaguran ko gamit ang sariling mga kamay. Pero kayo, gusto nyo bang makita kung magkano talaga ang kinuha nyo mula rito para sa mga gastos nyo? Ma, Paano nangyari iyon? Nakikita nyo na ba ng malinaw? Mula noong nag-college ako, hindi na ako humingi sa pamilyang ito ng kahit anong panggastos. Maging ang tinitirhan kong bahay ngayon, ako ang nagbabayad ng renta. Kayo, anong karapatan nyong humingi ng bayad sa akin? Sige, ibalik mo pa rin lahat ng nagastos sa pagkain at mga gamit mo noon. Ibalik mong lahat. Ang pagpapalaki pa lang sa iyo ay higit pa sa halagang ito. Pagpapalaki, ang tinutukoy niyong pag-aaruga ay ang patirahin ako sa kwarto ng katulong, pagsuot sa akin ng mga pinaglumaang damit ng paborito mong anak, o ang pagpapaaral sa sarili ko sa kolehiyo gamit ang perang ako mismo ang kumita. Ikaw, parurusahan kita. Sige po, sa oras na saktan niyo ako, ang huling natitirang ugnayan sa pagitan natin ay tuluyan nang mapuputol. Duan Jiruo, nagagawa mo pa talagang bantaan si Mama. Duan, Jiruo, napakasama mong anak. Wala kang hiyang magsalita ng ganyan sa nakatatanda sa'yo. Talagang sumusobra ka na. Parurusahan kita. Matitikman mo sa akin. 1, 2, 3. Ang 3 hampas na ito ay tanda na bayad na ang utang ko. Ituring nyo na lang na naibalik ko na ang utang na loob ko sa pagpapalaki nyo sa akin sa loob ng maraming taon. Ikaw, talagang sumasobra ka na. Tumigil ka. Gusto mong umalis? Hindi iyan magiging madali. Lahat ng mga alahas na suot mo, hindi ba si Mama ang bumili niyan para sa iyo? Kung gusto mong umalis, iwan mo rito ang lahat ng mga gamit na iyan. Sige, kunin mo na. Wala na rin naman akong ina. Kaya aanhin ko pa ang mga ito. Pati na rin ang damit na ito. Ito yung binili natin noong nakaraang buwan lang. Duan Mengfei, huwag kang masyadong sumobra. Bakit ka nagkukunwaring malinis? Ngayon, hanggat hindi mo na isasauli lahat ng galing kay Duan family, huwag kang umasang. Makaalis ka rito. Tigil!
Bitiwan mo ang asawa ko. Sinan? Huwag kang matakot. Ako nang bahala rito. Sinan, may kapal ka pa talaga ng mukhang pumunta rito. Kayong mag-ina, pinagtulungan niyo ang asawa ko na isang mahinang babae at nagagawa niyo pang ibalik sa kanya ang kasalanan niyo? Sinan, malinaw na si Mengfei ang dapat na pinakasalan mo. Pero ngayon kinakampihan mo ang walang utang na loob na ito, harap-harapan mong kinansela ang kasal, at hiyang-hiya ang anak ko dahil sa iyo. Hindi pa kita napagbabayad sa ginawa mo, tapos ikaw pa ang may ganang magpakita rito. Pagkansela ng kasal? Bakit hindi natin tingnan kung paano tinupad ni ang pangalawang anak na babae ng pamilya Duan ang pangako niya? Hindi po totoo yan. Setup lang ito ni Duan Jiruo laban sa akin. Siguradong gawa-gawa lang ito ng AI. Mismo akong nakakita doon sa kaganapan at maraming tao ang may mga recording nito. Kailangan ko pa bang tawagin si Shen Ruiz para harapin ka rito? Mengfei, ikaw ba talaga ang unang sumira sa kasunduan? Hindi po, Mama. Si Duan Jiruo lang ang naninira sa akin. Ang anak niyo ay kinansela ang kasal sa harap ng maraming tao at humahalik pa sa ibang lalaki sa mismong harapan ko. Ang magarbong eksenang ito, hindi ba dapat ay bigyan ako ni Duan family ng paliwanag? Paano mo nagawa ang bagay na ito? Ipinahiya mo ng husto ang ating pamilya. Huwag kang matakot, umalis na tayo. Sandali, ang walang hiyang bata na ito, dapat noon pa, dapat ay tinapos ko na siya agad. Mahayaan mo na. Hindi sulit na magalit ka at masama sa kalusugan mo dahil sa taong yan. Wala siyang kwenta. Pagsisisihin ko sila sa mga pinaggagawa nila sa araw na ito. Pero ang marangyang kotse na iyon, hindi kaya kay GC nan iyon? Paano mangyayari iyon? Dahil sa pagiging mahirap ni GC Nan? Kung kaya niyang bumili ng kotseng iyan, sa tingin mo ba ay hindi ko siya papakasalan? Kung hindi kanya iyon, bakit nakakasakay? Nakakasakay sila sa ganyang klaseng marangyang kotse? Siguradong, nirenta lang iyan ni GC Nan para magmayabang. Ang maliit nilang negosyo ay wala pa sa kalingkingan ng yaman ng pamilya Shen. Tama ka nga, ang pamilya Shen ang tanging kilalang mayaman na pamilya dito sa lungsod Qing. Mama, kapag nakasal na ako sa pamilya Shen, magpakasarap ka na sa buhay natin. Para naman sa walang utang na loob na si Duan Jiruo, sisiguraduhin kong luluhod siya at magmamakaawa sa akin. Medyo simple lang ang lugar na ito. Huwag ka sanang ma-offend. Kapag nagkapera na ako, lilipat tayo sa malaking bahay. Walang anuman, basta't kasama kita. Kahit saan ay ayos lang sa akin. Salamat nga pala kanina. Pero ang seryoso mo, para kang totoong boss sa hitsura mo. Muntik mo na rin akong maloko. Paano kung sabihin ko sa iyong, ako talaga ang boss? Isang boss na may utang na 3 milyong dolyar? O President G, hindi mo babalak na mag-invest sa pinagtatrabahuhan kong kumpanya ng pabango? Plano ko nga talagang gawin niyan. Kung ganoon, salamat, President G. O sige na, hindi na ako nakikipagbiruan. Sinan, sa totoo lang, totoo ka mang amo. O nagpapanggap na boss, dahil pinili kita, aalagaan kita habang buhay. Nasa pasasalamat ba ito? Sandali lang. Bakit? Naku, kahit na-engaged na tayo, pero sa totoo lang ay bago pa lang tayong magkakilala. Ako, hindi pa ako handa. Sige, Pwede mo ba akong bigyan ng konting oras? Gusto kong maghintay hanggang sa sigurado na tayo sa nararamdaman ng isa't isa bago tayo. sige. Ikaw, hindi ka ba nagagalit? Kung si Shen Ruiz iyan, paniguradong nagwala na siya. Ano? Wala lang. Ang sabi ko, isa kang tunay na Ginoo. Mukha ba akong taong mananamantala sa sitwasyon? Sa susunod na lang ako magpapahalik. Lakasan mo, hindi kita marinig. President G, ito po ba ay para sa paghahanda ng almusal? Ani Miss Duan? Dahil naghanda na ako bilang isang asawang bahay, dapat ko lang gawin ang lahat ng aking makakaya. President G, kung makikita lang ng mga matatanda sa kumpanya ang ganitong klaseng pagbabago ng iyong ugali, siguradong magugulat sila ng sobra, hindi ba? Nandito ka ba para lang asarin ako? President G, ang ibig ko pong sabihin ay pwede namang tawagin ang mga Michelin chef natin dito para magluto. Masyadong magarbo ang mga pagkaing inihahanda niya, madidiskubre agad ni Ziruo na hindi ako ang nagluto niyan.
Sakto. Nag-aaral po ako sa New Dong Yuan sa loob ng 3 buwan. President G, ako sana ang... Triplehin ang bonus mo sa susunod na buwan. Sa totoo lang, nung bata pa ako gustong-gusto ko nang naaamoy ang usok ng niluluto. Ipaubayan niyo na po ito sa akin. Huwag na po kayong mag-alala, President G. Ito. Sino ang nagluto ng lahat ng ito? Miss Duan, iyang lahat ay syempre obra maestra ng asawa niyo. Salamat sa inyo. Makakakain na rin ako ng luto ni President G. Gamit ang sarili niyang mga kamay. Lahat ba ng ito ay ikaw ang gumawa? Tikman mo. At tingnan natin kung magugustuhan mo. Ang bango. Kaya dapat ko itong tikman ng mabuti. Hello. 2-0, pumunta ka na rito sa kumpanya agad. Tatanggalin ka na sa trabaho at iba-blacklist ka pa sa buong industriya. Ano? Duan Jiruo. Masyado mo akong binigo. Mabait ang kumpanya sa'yo, tapos ay ibubunyag mo ang formula ng Moonlight Water sa ating mga kakompetensya? Director Chu, nandito na ako sa kumpanya. Simula nang makagraduate ako, paano ko magagawang ibunyag iyon? Ngayong umaga, naglabas ang Lanzica Company ng kaparehong produkto. Ang mga sangkap nito at ang datos mula sa ating laboratorio ay eksaktong magkapareho. Ang huling hakbang ng formula ay ikaw lang ang nakakaalam ng malinaw. Ano pa ang ipapaliwanag mo? Director Chu, pakiusap. Bigyan niyo pa po ako ng kaunting oras. Malalaman ko ang katotohanan at lilinisin ko ang aking pangalan. At para makuha rin ng kumpanya ang... Wag na. Naglabas na ng utos ang main office. Duan Jiruo, magbitiw ka na lang sa iyong posisyon. Maglalabas ang kumpanya ng pampublikong anunsyo para maibalik ang sirang imahe natin sa publiko. Isa itong malinaw na paninirang puri. Hindi ako papayag. Director Chu, hinihiling kong makita si Tagapangulo. Si Tagapangulo? Duan Jiruo? Talagang matigas ang ulo mo at ayaw mong sumuko. Sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Mismong si Tagapangulo ang nagsabi at nagdesisyon na iban ka na sa buong industriya. Simula ngayon, wala nang kahit anong beauty care company ang tatanggap sa iyo. Paano niyo nagagawa ito? Produkto ko ito at ako ang nagdisenyo nito. Paano ko naman ipagkakalat ang sarili kong formula? Sana man lang ay nag-isip kayo ng mabuti. Teka. Noong nakaraang linggo ay pumunta si Shen Ruiz sa laboratorio ko. Siguradong siya iyon. Sige na. Anong silbi ng pagsasabi ng mga bagay na ito ngayon? Security! Ilabas ang traidor na ito. Simula ngayon, huwag na siyang hayaang muling makatapak sa kumpanyang ito. Huwag na. Aalis ako ng mag-isa. Siguradong ang walang hiyang si Shen Ruiz ang gumawa nito. President G, hindi ito maganda? Hindi po ba't pinag-utos ninyo na magpadala ng mga tao upang palihim na protektahan si Miss Duan? Ngunit kakakuha ko lang ng balita na pinalayas siya ng mga tao sa kumpanya at sinabi pa nilang hahatulan nila siya sa harap ng buong industriya. Ano? Kanselahin agad ang lahat ng mga appointment para sa hapong ito. Pero si Chief Yulia, 1 buwan na ang nakakaraan nang nag-appointment siya sa inyo. Ilipat na lang sa ibang araw. Ihanda ang sasakyan, pupuntahan ko siya. Opo, sir. Ang dalawang manlolokong ito, dahil sa kanila ay nawalan ako ng trabaho at na-blacklist, pero ngayon, may gana pa silang mag-fit ng wedding gown ng ganito kapayapa. Mas walang hiya pa sila kaysa sa inaasahan ko. Nakakasuka. Sister, bakit ka nandito? Huwag mong sabihing, nagsisisi ka na? Sayang naman, kahit magsisi ka pa wala na itong silbi.
Si Ruiz ay nakatadhana ng maging sa akin. Shen Ruiz, ikaw ba ang nagnakaw ng recipe? Ano bang pinagsasabi mo? Nitong mga nakaraang araw ay kasama ko si Meng Fei na mag-fit ng wedding gown. Sister, nasasante ka na nga. Huwag ka namang basta-basta magparatang sa iba. Pumasok ka ba sa laboratorio ko? Kung pumasok man ako, ano ngayon? Duan Jiruo. Tapos ka na. Duan Jiruo. Tapos ka na. Sa lahat ng mga netizens, tignan nyo ito. Ito ang aking kapatid na naban na sa buong industriya at mahilig pang manira ng ibang tao. Siya, yung nagbunyag ng formula ng kosmetiko na naging dahilan para malubog sa krisis ang kumpanya, isa siyang taksil. Ang kapal ng mukha. Kung ako sa kanya, matagal na akong nawala, imbes na magpakitang gilas pa rito. Kailanman ay hindi ko ibinigay ang formula ng produkto. Kung ganoon, bakit ka tinanggal sa trabaho ng kumpanya? Narito na ang lahat ng ebidensya at testigo, nagawa mo pang magmatigas. Itigil nyo na ang pagkuha ng video. Bakit? Natatakot ka ba? May lakas ka ng loob gumawa pero wala kang tapang aminin? Hindi ba't kanina lang ay galit na galit ka na lumapit para maningil? Tama ka. Dapat lang nahumusga ang mga netizens. Ano? Nahimasmasan ka na? Kaya lumuhod ka na agad para humingi ng tawad sa akin. Baka sakali ay maipakiusap pa kita kay Ruiz para doon sa lungsod ng Qing ay makapagpatuloy ka pa. Tama iyan. Jiruo, balita ko ay ang kumpanya mo ay naghahanap ng mga investor. Ngayon, lumuhod ka na ngayon at magmakaawa sa akin? Baka sakaling kaawaan ka ng mga tao sa internet at makahanap ka pa ng trabaho. Uulitin ko sa huling pagkakataon. Wala akong ninakaw na gawa at hindi ko kailanman ibinunyag ang recipe. Talagang matigas ang ulo mo? Kung hindi ikaw, sino pa ba? Ikaw ang nagnakaw ng recipe, Duan Mengfei. Pasensya na, huli na ako nang dumating. Ikaw na mahirap ka. Para lang protektahan si Duan Jiruo, talagang nawalan ka na ng bait. Bakit ko naman nanakawin ang basurang recipe na iyon? Duan Mengfei, ang pangit niyang recipe, kahit habang buhay ka pang sumubok, ay hinding-hindi mo magagaya. Ikaw, Jisinan, magsalita ka ng may ebidensya at ang basta-basta mong paninirang puri kay Meng Fei, mag-ingat ka baka idemanda kita. Ito ang CCTV sa labas ng laboratorio kahapon. Duan Mengfei. Kailangan ko pa bang i-zoom ang kuha mo habang gumagamit ng nakaw na keycard? Ang katotohanan ay napakalinaw na. Paano nangyari ang ganoong bagay? peke to. Akala mo ba bulag ang mga tao sa internet? Duan Mengfei, hindi ko inasahang pagkalipas ng ilang araw ay magiging magnanakaw ka na. Iipunin ko ang lahat ng ebidensyang dito, kaya maghintay ka na lang ng utos mula sa korte. Tara na! Siya pala ang may sala at siya pa ang galit, muntik na akong maloko ng masamang babaeng ito. Napakasuka. Nag-livestream pa siya para manira ng ibang tao. Sinan, kung hindi mo nilabas ang CCTV, kahit na nakahalata ako, hindi ko rin ito siguradong maipaliliwanag ng maayos. Kaya sa madaling salita, salamat sa iyo ngayong araw. Oh? Nasaan ang pasasalamat ko? Kulang pa yan? Gusto ko pa. Tama na yan, huwag kang masyadong abusado. Bakit ba ang bilis mong mahiya? Paano nakapagkasal na tayo balang araw? Sobra ka na ha, nagagawa mo pa talaga akong pagtawanan.
Sige na, hindi na ako makikipagkulitan. Tingnan mo ito. Ito ay isang laboratorio. Bakit napakaraming makabagong kagamitan? Gusto mo ba? Kaysa mapahiya ka lang sa kumpanya ng iba, mas mabuting magbukas ka ng sarili mong studio. Kailan mo pa ito inihanda? Mula noong sinabi mong gusto mong bumuo ng teknolohiya para sa plant extraction, ang lahat ng gamit dito ay susuporta sa iyong pananaliksik. At bibili pa ako kung kulang pa ito. Maraming salamat po talaga. Pero hindi ba masyadong mahalaga ito? Silly? Kung ano ang akin ay sa iyo na rin. Ma, ang walang hiyang si Duan Jiruo. Dahil sa kaniya ay na-blacklist ako sa buong industriya. Ngayon, lahat ng kumpanya ng kosmetiko ay ayaw na sa akin. Ikaw din kasi. Bakit mo ba kasi kailangang ninakaw ang formula niya? Ma, bakit mo kinakampihan ng ibang tao? Sino ba talaga sa atin ang tunay mong anak? Ay nako. Siyempre, ikaw ang tunay kong anak. Anak, nag-aalala lang naman si Mama. Baka hindi ka makasal sa pamilya-pamilya Shen. Mula nang mangyari ang aksidente, iniiwasan ka na ni Shen Ruiz. Gagamitan ko lang ng kaunting diskarte. Siguradong babalik din siya sa akin agad. Ay, tama, Ma. May naisip akong paraan para makuha muli ang puso ni Ruiz at para na rin mawala sa landas si Duan Jiruo. Kaya lang, kailangan ko ang tulong niyo. Sige, tutulungan ka ni Mama. Ay nako, Ruiz. Mabuti naman at dumating ka na. Ang aming Mengfei ay buong araw nang nawalan ng malay. Mayroon siyang mataas na lagnat at nagsasalita ng kung ano-ano. Tinatawag niya ang pangalan mo. Ano ba ang talagang nangyari? Sino pa ba kundi ang Duan Ziruo na iyan? Ang Mengfei namin ay naguluhan lang sandali, kaya nakuha niya ang formula nito, pero talagang nagpunta siya rito para bantaan si Mengfei. Pinapaluhod niya si Mengfei sa kanya para humingi ng paumanhin, dahil kung hindi, ay ipakukulong daw niya ito. Sinubukan ko siyang pakiusapan pero walang nangyari. Hindi ko akalain na ang batang Ziruo na iyon ay napakasama pala ng loob. Alam naman niyang mahina ang puso ni Mengfei, pero sinadya pa rin niya itong galitin. Ang aming Duan family ay nakapagpalaki pala ng isang ahas. Nung una, akala ko ang Duan Jiruo ay medyo boring at masyadong strikto lang. Hindi ko akalain na isa pala siyang napakasamang babae. Auntie, huwag kang mag-alala. Gagawan ko talaga ng paraan na mabigyan ng katarungan si Mengfei. Duan Jiruo, para kalabanin ako, masyadong kapang bata. Malapit nang itayo ang studio ko. Gusto mo bang maging partner? Oo naman. Matagal ko nang gustong makipagtulungan sa'yo. Nasa panganib ang buhay ni Mengfei ngayon, tapos may gana ka pang mag-asikaso ng studio dito? Shen Ruiz, ano bang ikinagagalit mo? Duan Jiruo, bakit hindi ko agad napansin na ganito kakasama? Ninanakawan ka lang naman ng isang formula, pero kapatid mo pa rin si Mengfei. Bakit ba hindi mo mapalampas ang isang bagay na iyon at patuloy mo siyang ginigipit? Hay nako, wala akong kaide-ideya sa sinasabi mo. Pumunta tayo sa ospital ngayon din at humingi ka ng tawad kay Mengfei. Hindi maaari. Pwede bang gamitin mo ang utak mo? Huwag kang maniwala agad sa sinasabi niya. Nagkamali talaga ako kung bakit nagustuhan pa kita. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung anong klase talaga siyang tao. Duan Mengfei, ano bang pakulo ang ginagawa mo? Sister, alam ko nang nagkamali ako. Luluhod ako sa harap mo. Pakiusap, huwag mo na akong pilitin. Hello? Mengfei? Huwag kang matakot. Isasama ko siya ngayon para humingi ng tawad. Mengfei? Mengfei? Nasa panganib ang buhay ni Mengfei ngayon? Paano niya naman magagawa na gamitin ang sarili niyang buhay para saktan ka? Sige, sasama ako sa'yo. Isang mapagpanggap na babae at isang uto-uto, bagay talaga kayo. Duan Mengfei, titingnan ko lang kung ano ang pinaplano mo. Shen Ruiz, ito ba ang sinasabi mong nag-aagaw buhay? Mengfei,
Bakit ka nakabangon na? At bakit mukhang maayos na ang pakiramdam mo? Ano ba ang kinakain nyo? Ruiz, bakit ka nandito? Siyempre, sinama niya ang salaring tulad ko para makita ang kaniyang halos wala ng buhay na minamahal. Meng Fei, hindi ba't nahimatay ka? Duan Jiruo, kung hihingi ka ng tawad, ayusin mo. Huwag kang maging bastos. Si Meng Fei ay kakaayos pa lang ng pakiramdam. Pinaupo ko lang siya at kinuha ang paborito niyang cake para ipaamoy lang sa kaniya. Bawal ba iyon? Ang pangit naman ng acting mo. Sister, pasensya na po. Hindi ko dapat ninakaw ang formula mo. Laluhod ako sa harap mo. Hindi mo naman iyon kasalanan. Si Duan Jiruo na ang sumusobra. Duan Jiruo, babalaan kita, lumuhod ka agad at humingi ng tawad kay Meng Fei. Dahil kung hindi, palalayasin kita dito sa lungsod ng Qing. Nakakatawa. Wala naman akong ginagawang masama. Bakit kailangan kong humingi ng tawad? Ginamit mo ang publiko, dahilan para ang lahat ay magkamali ng akala na ninakaw ni Meng Fei ang formula mo. Pinaulanan niyo siya ng pambabatikos online, kaya sinubukan niyang tapusin ang lahat at uminom ng sleeping pills. Hindi ba't kasalanan mo ito? Kasalanan niya iyon. Malinaw naman na ninakaw niya ang formula. Anong mali doon? Duan Jiruo, babalaan kita, pumunta ka sa internet at linisin ang pangalan niya, pagkatapos ay humingi ng tawad kay Meng Fei. Narinig mo ba? Bakit mo ako sinasaktan? Sinasabi ko sa iyo, gusto mong humingi ako ng tawad? Hinding-hindi. Nagawa mo pang lumaban? Ngayon ay bibigyan kita ng leksyon? Ikaw na masamang babae ka? Subukan mong galawin siya kung matapang ka. Shen Ruiz, Bakit ka nandito? nandito ako para suportahan ka. Jisinan, bitawan mo ako. Alam mo kung sino ako? Talaga bang kakalabanin mo ako? Sa buong lungsod ng Qing, walang kahit sino ang hindi ko kayang kalabanin. Ruiz, Ang lahat ng ingay sa internet at ang tunay na katotohanan, kung gagamitin mo lang ang utak mo ay malalaman mo ang lahat. At isa pa, narito ang kopya ni Miss Duan. Ng buong footages mula sa bar, kailangan ko ba itong i-play para makita ng lahat? ang matagal na nung nakuha na ng mga iyan. Ang isang taong may depression ay kayang sumayaw sa bar ng 3 oras, uminom ng kalahating bote ng whiskey at 3 baso ng margarita. Ganoon karami? Meng Fei, ang lakas mo palang uminom. Mr. Shen, bakit hindi mo tignan ang mga report sa UDisc na ito? Siguradong magugustuhan mo ito. Ang mga screenshots na ito at ang mga transfer, pati na ang mga mensaheng nangungutya sa iyo sa internet, lahat yon ay kayong dalawa ng nanay mo ang nagbayad sa mga taong yon para umarte lang. Pasensya na, Ruiz. Kasi mahal na mahal lang talaga kita at ayaw kitang mawala sa akin, kaya naman nawala ako sa katinuan. At sinubukang kuhanin ang iyong simpatya. Matapos mo akong lokohin ng ganito, gusto mo pang maawa ako sa iyo? Huwag mo na itong uulitin muli. Patawad, Ruiz. Mahal na mahal kita. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo na akong baliwalain, maaari ba? Alam ko na anuman ang naging pagkakamali, lahat yon ay kasalanan ko. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita sinasadyang baliwalain. Kaso, nitong huli, ang pamilya G mula sa capital ay darating dito sa ating lungsod ng Qing. Kailangan kong maghanda ng mabuti. Sa Jingxi, ang pinakamakapangyarihang pamilya, Pamilya G? Oo, nagawa ko ng pakiusapan ng tatay ko para makuha ang imbitasyon sa gaganaping salusalo para sa pinuno ng G-Clan dito sa Jingxi. Kapag nagtagumpay ang pakikipagtulungan natin sa G-Clan, hindi lang ang lungsod ng Qing, kundi maging ang buong Jingxi, ang ating pamilyang Pamilya Shen, ay magiging kilala na rin sa lipunan. Balita ko po, ang tagapagmana ng Pamilya G ay sadyang mahiwaga. Ruiz, pwede mo ba akong isama para makakilala ng mga importante? Depende yan, kung magpapakitang gilas ka sa akin. Basta panoorin mo na lang ako.
Imbitasyon sa party? Anong gagawin ko doon? Dahil sa party na iyon, dadalo rin ang Chairman Wang ng Hessian Group. Dapat alam mong sila ang nangunguna sa industriya ng pabango. Kung makuha mo ang loob nila at makipagtulungan sa kanila, tiyak na magiging matagumpay. Kaagad ang studio mo, di ba? Pero, narinig kong sobrang mapili itong si Mr. Wang. Nagsisimula pa lang ang studio ko. Paano kaya niya ito mapapansin? Basta maganda ang produkto, paano ito hindi mapapansin? At saka, nandito naman ako, di ba? Sige, susubukan ko. Sige, Teka pala. Pang high class ang party na ito. Saan mo nakuha ang imbitasyon? ginamit ko ang koneksyon ko para mabili ito. Mabibili pala ang mga ganyan? Magkano naman ang inubos mong pera dito? Magkano ang idinagdag ng fixer? Huwag ka sanang magpaloko. Hindi naman gaanong malaki. Nagdagdag lang ako ng $500. Kaya pala nitong mga nakaraang araw, bakit parang pumayat ka? Heto, kunin mo. Bumili ka ng masasarap na pagkain. Baka isipin ng iba na pinapabayaan ko ang sarili kong asawa. Masusunod po, mahal kong asawa. Wow! Iba talaga ang mga ganitong klase ng party. Malayo ito sa mga party na dinadaluhan ko sa kumpanya. Sister. Pati ba naman dito ay nakalusot ka? Sister, noong nakaraang araw lang ay lakas ng loob mo na pagbintangan ako sa pagnanakaw. Paano namang ngayon ay natutunan mo ng magnakaw ng imbitasyon? Sinong nagsabi na ang imbitasyon ko ay nakaw? Sister, hindi mo pa ba alam? Ito ay ang pinaka-eksklusibong business event ng lungsod ng Qing. At sa pagkakaalam ko, iyang maliit at basurang studio mo ay walang karapatang maimbitahan. Kung ang imbitasyong ito ay hindi nakaw, ibig sabihin ay wala ka talagang imbitasyon. Sumingit ka lang habang hindi nakatingin ng mga security guard. Tama. Hindi ito ang lugar na dapat mong kalagyan, kaya umalis ka na. Kapag nalaman ng iba at kinaladkad ka ng mga security guard, mapapahiya ka lang ng husto. Grabe. Bakit ang hilig ninyong dalawa gumawa ng eksena? Kung ginamit nyo lang ang utak nyo sa trabaho imbes na sa pang-aasar, baka nakabili na kayo ng malaking apartment ngayon. Duan Jeruo, sino ang tinutukoy mo? Dahil masyado kang matigas ang ulo? Huwag mo akong sisihin kung mapapahiya ka. Security, ilabas niyo ang taong ito. Siya, yon, walang imbitasyon at palihim na pumasok. Bakit hindi niyo pa siya kaladkarin palabas? Kapag nabangga niya ang isa sa mga VIP, kaya niyo bang managot? Sinong nagsabing wala akong imbitasyon? Duan Mengfei. Nabubaliw ka na naman ba sa imahinasyon mo? Gising ka na ba? Ano? Siguradong ninakaw ang imbitasyong yan. Diyos ko! Ilabas niyo na siya rito ngayon din. Sinasabi ko sa inyo, ako ang mapapangasawa ni Young Master Pamilya Shen, ang fiancé niya. Ang lakas ng loob niyo na hindi sumunod sa akin? Tinitiyak kong hindi na kayo makakapagtrabaho pa dito sa lungsod ng Qing. Sino yan? Ang lakas naman ng loob mo? Pati ang taong inimbitahan ko ay nagagawa mong takutin? Chairman Wang, magandang araw po. Ako si Shen Ruize. Kinakatawan ko ang pamilyang Shen. Ikaw pala si Duan Jiruo? Miss Duan, hindi ba? Ang mga gawa mo ay napanood ko na. Chairman Wang, wag niyo na po itong intindihin. Ngayon din ay itataboy na namin palabas ang mga epal na to. Anong hinihintay nyo? Kumilos na kayo. Kapag nagalit si Chairman Wang, ay hinding-hindi nyo kakayanin ang bunga nito. Teka lang. Si Miss Duan Jiruo ay ang personal kong inanyayahang bisita. Tingnan ko lang kung sinong mangangahas na bastusin siya. Hessian Group, para sa partnership sa susunod na quarter. Handa ang G-Clan na magbigay ng 3% tubo. President G, masyadong malaki ang inaalok nyo. Sana ay mabigyan siya ng pagkakataong ipakita ang galing niya. Kapag hindi pumasa ang gawa niya, magdaragdag ang G-Clan ng 2%. Kung nagagawang pagpunyagian ni President G ang ganitong bagay, ang Miss Duan na ito ay tiyak na isang napakahusay na tao.
Kung gayon, hangad ko ang tagumpay nating dalawa. Hangad ko rin yan. Chairman Wang, ito po ang ginawa ko para sa Hessian Group na kumpletong plano. Ang profesional? Ito talaga ang hinahanap kong business partner. Miss Duan, tayo ay mag-usap ng detalyado. Sandali lang. Chairman Wang, hindi ba't nagkakamali kayo? Sa liit at basura ng studio niya, iyang mga gawa niya, paanong naging karapat-dapat iyan sa atensyon niyo? Hump, kung hindi maganda ang gawa ni Miss Duan, bakit mo kailangang nakawin at kunin ang recipe niya? Anong sinasabi niyo po? Anong sinasabi? Tungkol sa ginawa mong pagnanakaw ng plano at pagiging espiya sa negosyo, kalat na ang balita. Kailangan ko pa bang ilabas? Para makita at mapanood ng lahat? Umalis ka na. Hindi ko akalain na itong si Duan Ziruo ay makukuha ang paghanga ni Mr. Wang. Ano bang tingin ni Ruiz? Mahal niya na naman ba si Duan Jiruo? Hindi maaari. Hindi maaari. Ruiz, walang ganiyang kakayahan si Duan Jiruo. Siguradong palihim siyang lumapit at kumapit sa katawan ni Chairman Wang. Kung hindi, si Chairman Wang ay hindi rin kabilang sa pamilyang Shen at hindi sila magkakagusto. Kaya paano naman siya magkakagusto sa babaeng iyon? Tama ka. Pero hindi ko akalain na si Duan Jiruo ay ganitong masamang babae. Buti na lang at hindi ako nakipag-engganyo sa kanya. Bakit nandito rin ang pulubing ito? Oh, hindi ba't ito ang palamunin na si Mr. G? Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka sa lugar na ito? Umalis na kayo rito ng babae mong nakuha ang posisyon gamit ang katawan. Duan Mengfei? Ingatan mo ang mga sinasabi mo. Bakit? Nagawa niya iyon tapos bawal ko bang sabihin? Sa bagay, sa tulad mong matanda na at mahirap na basura, si Duan Jiruo lang ang papayag na magpakasal sa iyo. Siyempre dapat mo lang siyang ituring na parang reyna. Kahit pa sumama siya kay Mr. Wang, siguradong tagahanda ka lang din ng paligo niya sa gilid. Dapat linisin ang maduming bunganga mo. Naglakas loob kang saktan ako? Jisinan, nababaliw ka na ba? Nagagawa mong saktan siya. Security, paalisin ang nanggagulong ito. Walang modo ang bibig niya. Nararapat lang siyang turuan ng leksyon. Bakit ka pala nandito? Huwag mong sabihing bumili ka ng 2 imbitasyon? Oo naman. Kasi nag-aalala ako na mag-isa ka lang dito. Kung sakaling hindi mo na kayang harapin, ang asawa mong si Ako ay laging handang tumulong sa'yo? Sus, ang asawa mong si Ako ay marami nang napuntahang mga pagtitipon. Talaga bang nag-aalala ka ng ganyan sa akin? Chairman Wang, nakikita mo po ba? Ang Duan Jiruo na ito ay kanina pa nagsisinungaling sa inyo. Matagal na siyang kasal sa hampas lupang iyan. Ang 2 mahirap na ito ay pareho lang na basurero. Kaya huwag na huwag po kayong magpapalin lang sa kanila. At isa pa, itong si Duan Jiruo. Gagawin niya ang lahat para makaangat. Kung ano-anong paninira ang sinasabi niya. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Kung magpapatuloy ka sa ganyang masasamang salita at babanggain mo ang taong hindi dapat banggain, mag-ingat ka dahil baka sa lungsod ng Qing ay hindi ka na makatagal. Nagawa mo akong saktan? Kilala mo ba kung sino ako? Oh. Sige nga, sabihin mo. Dito sa lungsod ng Qing, mayroon pa bang tao na hindi ko kayang banggain? Sinasabi ko sa'yo. Ako ang fiancé ng tagapagmana ng Shen Group. Walang iba kundi si Shen Ruiz. Kahit hindi kami maikukumpara sa inyong Hessian Group, pero pagdating sa lungsod ng Qing, respetado rin naman kami. Umalis ka nga sa harapan ko. Sino bang nagsabing mapapangasawa kita? Ruiz, ikaw. Chairman Wang, wag po kayong magkakamali. Wala akong kinalaman sa babaeng ito. Kilala ko lang talaga siya. Ang tangang babaeng ito, nakuhang kalabanin ang Hessian Group, baka matapos na rin ang pamilyang Shen ko. Kung gusto niyang mapahamak, huwag niya akong idadamay. Walang kinalaman? Kanina lang kaming 2, hindi ba napakalapit ninyo sa isa't isa? Chairman Wang, ngayon din ay ipapalayas ko na ang baliw na babaeng ito. Security, ilabas niyo ang panggulong babaeng ito ngayon din. Ruiz, ikaw. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo, ito pa ang gagawin mo sa akin. Halika na. Shen Ruiz. Mr. Shen, talagang wala kang awang nararamdaman sa kababaihan. Chairman Wang, para sa isang baliw na babaeng umabuso sa inyo, hindi po talaga ako magpapalambot.
Ang lalaking ito, kagaya ng inaasahan ay wala talagang awa. Shen Ruiz, nagawa mo ito sa akin? Pagsisihan mo ito balang araw. G. Sinan, ikaw at si Duan Ziruo, dahil sa inyo kaya ako naging ganito? Sisiguraduhin kong mawawala ang lahat sa inyo. Sinan, ang tagal na nating hindi nagkita. Duan Mengfei, anong ginagawa mo? Huwag ka namang masyadong malamig sa akin. Mula noong handaan para sa engagement, hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong makausap ka ng maayos. Sa totoo lang, alam ko naman na mahal mo pa rin ako. Nasaktan lang talaga kita ng sobra noon. Masyadong malawak ang imahinasyon mo. May mapapangasawa na ako. Sino ba sa tingin niya ang Duan Jiruo na iyan? Hindi man lang siya uubra sa akin. Alam kong mahal mo ako. Ganito, kakanselahin ko ang engagement namin ni Shen Ruiz para hindi ka na magalit sa akin, hindi ba? Samahan mo lang ako ng isang gabi. Sige na. Duan Mengfei, kahit kailan ay hindi kita nagustuhan, respetuhin mo ang sarili mo. Ayaw mong makuha sa pakiusap pa. Tulong, may manyak dito, Saklolo. Binabastos po ako. Kapag nagpatuloy ka sa pagwawala, tatawag ako ng 911. Saklolo, tulungan niyo ako. Binabastos ako. G, wala ka na bang takot sa mangyayari sa iyo? Ang lakas ng loob mong hawakan ng babae ko. Ruiz, si G. Sinan, sinabi niya na dahil sa ginawa ko noong engagement party kung saan hindi natuloy ang kasal sa harap ng lahat at dahil sa pagpili ko sa iyo, ay nagtatanim siya ng galit. Kaya, iniisip niya na hindi mo naman ako mahal, kaya gusto niya akong hamakin sa harap ng lahat. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi naman kita pababayaan, di ba? Pansamantalang paraan lang iyon. Heto nga't agad. Agad kitang hinanap, di ba? G. Sinan, matapos mong bastusin si Mengfei, talagang parurusahan kita. G. Sinan, may lakas ka ng loob na saktan si Mengfei. Tapos ka sa akin. Hindi mo ako kayang talunin. Huwag kang magwala. Walang hiya ka, bukod sa paggamit ng dahas? Ano pa bang alam mo? G. Sinan, bakit ka ba nagwawala? Lalo mo lang pinapakita na mas lalo kong mahal si Ruiz eh. Hinding-hindi ako makakasama mo. Para kayong mga komedyante. Huwag kang aalis. G. Sinan, may lakas ka ng loob na sipain ako? Mengfei, tumawag ka sa 911, ibubulok ko siya sa kulungan. Bakit ba palagi na lang kayong sumusulpot? At bakit ba nanggugulo kayo sa amin ni Sinan? Kung itutuon nyo na lang ang isip nyo sa inyong trabaho, baka nakabili na kayo ng sariling eroplano. Sinasabi ko sa inyo, huwag nyong tatangkain na saktan siya kapag wala ako. Duan Jiruo, bulag ka ba? Siya kaya ang naunang sumugod. Galit kaya siya sa akin? Napakabuti ng ugali ng fiancé ko, pero napilitan siyang lumaban. Malinaw na sobrang lupit nyo sa kaniya. Mabuti ang ugali niya? Sinaktan niya ako sa harap ng lahat noong handaan. At ngayon naman ay sinasaktan si Ruiz eh. Sa tingin ko talaga ay mahilig siyang manakit. Maghintay ka na lang na pagbuhatan kanya ng kamay. Duan Mengfei, anong klaseng tao ka ba? Akala mo ba hindi ko alam? May CCTV naman dito. Kung hindi natin mapag-usapan ng maayos, ay titingnan na lang natin ang recording para malaman natin kung ano talaga ang nangyari. Sige lang, may ebidensya naman ako. G. Sinan, maghanda ka ng makulong habang buhay. Hindi maaari. Huwag nating tingnan. Gabi na rin kasi, hayaan na muna natin ito sa ngayon. Ruiz, tara na, alis na tayo. Mga hangal talaga. Huwag kang matakot, poprotektahan kita mula ngayon. Salamat. Dahil nandyan ka, wala na akong kinatatakutan. Ma, ang masamang babaeng si Duan Jiruo na iyan, sinira niya ng tuluyan ang reputasyon ko. Ngayon, pati na si Rui. Si Ruiz pinag-iisipan na uli ang pakikipagkasundo sa akin. Anong dapat kong gawin? Sige na, huwag ka nang umiyak. Alam mo naman si Shen Ruiz, mapagmahal at tapat na bata iyan. Sa susunod na mga araw, humingi ka ng maayos ng tawad sa kanya
Lambingin mo lang siya at hindi na siya maghihiganti o magagalit sa iyo. Ayos lang iyan, huwag kang mag-alala. Hindi po. Hindi ko ito kayang palampasin. Mama, kailangan mong humanap ng paraan para sa akin. Hindi ko hahayaang si Duan Jiru ay humigit sa akin. Huwag kang mag-alala. Dahil naglakas loob si Duan Ziruo na apihin ang mahal kong anak, hahayaan ko iyong matanda at mahirap na si G. Sinan, MMP, ay mawala rin sa kanya. Ma, ikaw talaga ang pinakamabait sa akin. Sige na, ayos na ang lahat. Ipinatawag mo ako, bakit? Anong kailangan mo? Sister, nandito ako para humingi ng tawad. Dati kasi ay hindi ako naging mature, pero kahit anong mangyari, napakaraming taon na tayong magkapatid, hindi mo naman siguro ako matitiis, di ba? Itigil mo na ang palabas na ito. Huwag mong sabihing pinapunta mo ako rito para lang sa bagay na iyan. Mas naging matalino ka kaysa noon dahil naging tapat ka na. Hindi na rin ako magpapanggap. Pirmahan mo ito at hindi ko nagagalawin si G. Sinan. Studio transfer agreement? Sa anong karapatan? Bakit ko gagawin yun? Hinding-hindi ko pipirmahan yan. Ibig bang sabihin nito, ayaw mo nang makitang ligtas si G. Sinan? Huwag mo akong linlangin. Paano nangyari iyon? G. Sinan, siya ay isa lamang maliit na boss ng isang maliit na kumpanya. Ruiz, ay kailangan lang igalaw ang kanyang mga daliri at siguradong mawawala na siya ng tuluyan. Duan Ziruo, hindi ba't ipinagmamalaki mong ikaw ang pinakamatapat sa lahat? Bakit? Hindi mo ba kayang iwan siya? Kung ganoon, wala akong pagpipilian, kundi hayaan si Ruiz na huwag magpakita ng awa. Masyado na siyang maraming iniisip. Hindi ko na pwedeng dagdagan pa ang bigat ng problema niya. Sandali lang. Kapag ba pinirmahan ko ito, ay hahayaan na ni Shen Ruiz na manahimik ang asawa ko? Siyempre. Pipirma ako. Hindi mo maaaring pirmahan yan. G. Sinan, anong ginagawa mo rito? Ano bang ginagawa ng mga katulong natin? Sinan, hindi ka ba nasaktan? Ayos lang ako. Sa tingin ba ng mga hamak na yon? Mapapabagsak nila ako sa biglaang pag-atake? Lahat sila ay pinarusahan ko? Walang kahit isa ang nakapigil sa akin. Sinubukan ka nilang saktan? Patingin nga, sigurado ka bang ayos ka lang? Pag uwi natin sa bahay, kahit ano pang ipakita ko sa'yo, pwede. Kapag nagpatuloy ka pa sa pagiging bastos, hindi na talaga kita papansinin. Kayong dalawang walang hiya, balak niyo ba akong baliwalain? Siyempre hindi. Naghanap ka ng mga tao para manggulo. At tinangka mong takutin ang aking magiging asawa, kaya tumawag na ako sa 911. Ano? Ikaw, tumawag ka ng pulis? Talaga bang tumawag ka ng pulis? Ang pagiging malambot sa kaaway ay kalupitan sa iyong sarili. Dahil sa iyo noon ay paulit-ulit ko siyang pinagbigyan. Pero sa pagkakataong ito, dapat na siyang magbayad. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng makulong. Hindi pwede. Alis na tayo! Gusto niyo ba akong sirain? Sisirain ko rin kayo. Ginusto mo iyan. Kayo diyan. Bantayan niyo siyang mabuti at huwag niyo siyang hahayaang makatakas. Opo, sir. Tara. Saan? Saan mo nahanap ang mga bodyguard na iyon? Hulaan mo. Siguradong kinuha mo lang sila sa pamamagitan ng pera? Pero ang galing mo kanina. Bakit hindi mo maisip na sa akin talaga ang mga bodyguard na iyon? Bakit sa tingin mo na ang mga bodyguard na ito ay hindi sa akin? Hay, huwag ka ngang magbiro.
Alam ko naman ang totoo tungkol sa kakayahan mo. Pero huwag kang mag-alala. Kahit na wala kang kinikita, hindi pa rin kita itataboy, aking mahal. Mukhang kailangan ko ng humanap ng tamang pagkakataon para ipitapa sa kanya ang tunay kong pagkatao, kundi ay lalong lalaki ang gulo at baka hindi ko na ito maayos sa huli. Pasok. Hindi nakalock ang pinto. Bakit ka na pa rito? Ziruo? Alam ko, maraming pagkakamaling nagawa si Mengmeng sa iyo noon. Ngunit, magkapamilya pa rin tayo at alam na niya ang kanyang pagkakamali. Nabalitaan ko po na nagkasakit siya sa loob ng kulungan. Ang sabi ng doktor ay nakararanas siya ng matinding lungkot. Alang-alang na lang po sa dami ng pinagsamahan niyo bilang magkapatid. Pirmahan mo na po ang kasunduan sa pagpapatawad. Sinasabi ko na nga ba? Ginagawa mo lang to para kay Duan Mengfei. Kundi dahil sa kanya, hindi ka naman pupunta rito sa pinto ko. Jiruo, ako na ang may kasalanan sa lahat? Huwag mo sanang ibuhos ang galit mo kay Mengmeng. Tigilan mo na yan. Sa dami ng mga ginawa niya, kung naisip lang sana niya na atin niya ako, hindi siya hahantong sa ganitong kalagayan. Ginusto niya ang nangyari sa kanya at wala siyang dapat isisi sa iba. Gusto mo ba? Na lumuhod pa ang nanay mo sa harap mo para lang mapatawad mo si Mengmeng? Sige, luluho ako. Wala kang utang na loob. Pagkatapos ng lahat, pinalaki kita sa loob ng maraming taon. Tapos hahayaan mo lang ang nanay mo na lumuhod sa harap mo. Hindi ka ba natatakot na parusahan ng langit? Kung papayag ba akong palayain si Duan Mengfei, ay hindi na ako parurusahan? Anong sabi mo? Pumapayag ka na ba? Oo. Pumayag ka na? Sabi ko na nga ba? Mabait ka at matulungin kang bata. Maari kong palayain si Duan Mengfei. Pero may isang kondisyon. Sige, sabi mo. Basta makauwi lang si Mengfei, kahit ano pa iyan, ay papayag ako. Gusto ko ang 10% ng share sa kumpanya ng Duan. Sige, ibibigay ko. Magkapamilya naman tayo, kahit hindi mo hingin, ay ibibigay ko pa rin iyon sa'yo. Sige, maghintay na lang tayo ng magandang balita. Talaga? Salamat sa iyo. Nag-abala ka pa po. Ayos na si Mengfei, kababasura lang ng korte sa apela. Ang kontrata sa paglilipat ng share, maaari na bang pirmahan? Anong kontrata? Bakit wala akong alam doon? Wala akong alam. Babaligtad ka na ba sa usapan natin? Duan Ziruo, akala mo ba talaga makukuha mo ang mga shares ng kumpanya ng Duan? Mangarap ka. Hindi ka ba natatakot na si Duan Mengfei ay muling makulong? Ha? Ibasura na ito ng korte, kaya ano pa ang karapatan mong saktan si Mengmeng? Duan Ziruo, napaka walang utang na loob mong tao at nangahas ka pang palkurin ako sa harap mo. Hindi nakakapagtakang simula ng ipanganak ka ay tinapon ka na ng mga magulang mo? Isa ka lang hamak na pulot sa lansangan. Hindi ba masyado pang maaga para matuwa ka? Ang paglaya ni Duan Mengfei ay palabas ko lang na pinanood mo. Hindi lang siya sangkot sa krimen ng pandurukot, ninakaw din niya ang formula ni Duan Ziruo at ito ay isang pandaraya sa negosyo. Nagawa mo akong paglaruan. Pasasabugin ko ang mukha mong walang hiya ka. Kung ayaw mong harapin ni Duan Mengfei ang mas mabigat na parusa, pinapayuhan kitang tumigil ka na agad. Nakipagsabuatan ka kay Duan Ziruo para paglaruan niyo ako. Anong ibig mong sabihin na pinaglalaruan ko kayo? Ang usapan natin kanina ay nirecord ko lahat. Sa oras na malaman ang panghihimasok niyo sa hustisya, ang naghihintay kay Duan Mengfei ay mas mabigat na parusa. Sinan, anong ibig mong sabihin? Naglakas loob kang saktan ang nakatatanda sa'yo. Zhou Yunmei, itong sala ko ay mayroong CCTV. Ay naku, napakalas ko talaga, sobrang malas. Pinalaki ko ang isang suwail na anak na nagagawa pang apihin ang sariling ina. Hindi naman ako tunay na anak. Ikaw na mismo ang nagsabi niyan. Ngayon, 20% ng share. Pirmahan mo? Kung ayaw mong hayaan si Duan Mengfei na mabulok sa loob habang buhay. Nabalitaan ko, hindi bababa sa 10 taon ang parusa. Sige, pipirma na ako.
Boss Duan, kamusta ka na? Mukhang seryoso ang pagdating niyo. Sa tingin ko ay hindi kayo napadpad dito para lang makipagkumustahan. Diba? Ziruo, ang studio mo na ito ay mukhang maayos naman. Nabalitaan ko na kamakailan ay nakakuha ka ng puhunan mula sa Hessian Group. Diretsahan na tayong mag-usap. Lahat ng formula na binuo mo noong narito ka pa sa trabaho, ayon sa mga probisyon ng kontrata, ay pagmamay-ari na ng kumpanya. Ang ginagawa mo ngayon ay isang paglabag. Noong umalis ako sa kumpanya, pumirma ako ng waiver agreement. Gusto niyo bang ilabas ko ito para makita ninyo? Duan Jiruo, wag mong isiping porke nakasandal ka kay Mr. Wang ay magaling ka na. Ang kontratang ito, pipirmahan mo ito sa ayaw o sa gusto mo man. Iligal ang ginagawa ninyo. Kayo. Sa mundo ng negosyo, dapat may pagpayag ang bawat isa. Kapag nalagdaan mo na ito, pinal na ang lahat sa papel, at kahit sa korte pa, siguradong ako pa rin ang mananalo. Duan Jiruo, makinig ka na lang at sumunod. Pagdating ng oras, sa kita ng studio, kami ni President Shen ay bibigyan ka rin naman ng konti. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na ganyan ang itrato sa aking mapapangasawa? President G, kayo. Bakit po bigla kayong napadalaw dito? May lakas kayo ng loob na ganito ang gawin sa asawa ko? Mukhang ang lungsod ng Qing na ito ay matagal na nating hindi nadidisiplina. Anong nangyayari? Walang nagsabi sa akin na nagpakasal pala si Duan Jiruo kay President G. G. Sinan, bakit nagpapanggap kang malakas? Director Chu, siya ang sinasabi ko sa inyong lalaking umaasa lang sa pera ng asawa. Tumahimik ka. Wala kang malay kung gaano kakatuso at hangal. Ang taong ito ay si G Clan, ang namumuno ng G Group. Sa isang galaw lang ng daliri niya, mawawala ang kumpanya mo. Anong sabi ni Director Chu? Si Sinan ay ang presidenteng si G Clan. Paano mangyayari iyon? Imposible. Hindi ba't mahirap lang siya? President G, mali po ako? Patawad po. Hindi ko alam na si Miss Duan pala. Ay ang iyong madam? Kahit bigyan mo pa ako ng 100 beses na tapang, hindi ko iyan magagawa po. Hindi sa akin ang dapat mong ihingi ng paumanhin, kundi sa aking madam. Opo? Opo? Patawad po, madam. Naging bulag po ako at hindi kayo nakilala. Pakiusap po, wag po sanang pumatol ang tulad nyo sa tulad ko. Patawarin nyo na po ako. President G, nagkamali po ako. Si Duan Mengfei, siya ang masamang taong iyon. Sa loob ng bilangguan, pinilit niya ako. Nakunin sa iyo ang studio ni Mrs. Ako. Ipunin mo na lang ang mga sasabihin mo at sabihin mo na lang sa pulis. Kayong dalawa, lumayas na kayo ngayon din. Kaya, ikaw ba talaga ang CEO ng G Group? Bakit? Hindi ba halata? Ibig bang sabihin noon, iyong plano mong mag-invest sa studio ko, seryoso ka talaga doon? Mula noong unang araw na nagkita tayo, lahat ng sinabi ko ay totoo. Pero niloko mo pa rin ako dati. Sabi mo may utang kang 3 milyong dolyar. Pinag-alala mo ako ng husto. Mahal ko? Halikan mo ako. Ayoko nga. Narito na ako. Nandito ako sa underground parking second floor area. B, nasaan ka ba? Jiruo? Anong nangyari sa iyo? Magsalita ka. Kayo, anong ginagawa niyo rito? Hindi ba dapat nasa loob ka ng kulungan? Nagpanggap akong may sakit para makalabas at tumakas ako. Duan Jiruo. Ngayong araw na ito, ang huling araw mo. Nababaliw ka na ba? Ma, hahayaan niyo lang po ba siyang gumawa ng gulo? Kapag oras na mahuli kayo at maparusahan, wala na kayong magagawa. Ang buong buhay ni Mengfei ay sinira mo na. Ano pa ang dapat naming ikatakot? Tsaka, hindi na siya mahuhuli ngayon. Basta't matapos na namin ang lahat sa iyo, wala nang makakaalam. Ma, bakit pa po kayo nakikipag-usap sa kanya? Bilisan mo na. Ipaghiganti mo ako. Kayong mag-ina, pareho lang kayong walang isip. Kung ang pag-iisip nyo na ito ay ibinuhos nyo sa trabaho, sana noon pa kayo yumaman. Ikaw na masamang babae, pinakulong mo ang anak ko. Ngayon, pagbabayarin kita. Dali, huliin silang lahat.
Sino ka ba talaga? Siya ang presidente ng G Group sa lungsod at ang nag-iisang tagapagmana ni Pamilya G. G. President G? Imposible. Hindi maari. Maliwanag naman na wala siyang pera. Wala ka talagang alam? Meron bang mahirap na kasing gwapo ng aming si President G? Patawad, huli na ako nang dumating. Hindi. Dumating ka sa tamang oras. Dalhin sila sa istasyon. Walang sinumang hahayaang makatakas. Opo. Huwag kang malikot, lakad. Bakit ka nakatala sa malayo? Naayos ko na ang lahat. Pwede na tayong umalis ngayon. Sa tingin mo ba ang mga magulang mo ay hindi ako magugustuhan? Hindi naman. Araw-araw akong kinukulit ni Mama na iuwi ka na sa bahay. Anong klaseng regalo ang dapat kong ihanda? Sapat na ang nandyan ako. President G, maituturing bang pagtangay sa isang disenteng babae ito? G, anye. G, tandaan mong sa harap ng maraming tao ka nag-propose sa akin. Hindi pwede. Hindi mo na pwedeng banggitin pa ang bagay na iyon sa susunod. Pagkatapos nating ikasal, sasabihin mong ikaw ang nag-propose sa akin. Naintindihan mo ba? May ebidensyang video iyon. Wala na akong magagawa. Hindi pa rin pwede. Napakakahiya niyon para sa akin. Nakikinig ka ba? Nakikinig ka ba sa akin? Ikaw talaga, G. Sinan? Marinig mo ako.